Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Todo sa pagkangiti si Efren habang kumakaripas ng takbo. Ayos, mukhang mamahalin. Sabi pa niya sa sarili habang tangan-tangan sa magkabilang kamay ang parehas na isang hikaw na nahablot niya sa babaeng nakasakay sa jeep. Hoy! Hayop ka! Ibalik mo yan! At pamana pa yan ng lola ko! Anang matabang babae matapos itong bumaba ng sasakyan. Ilang beses na niyang nagawa yon, ang manghatak ng mga alahas ng mga pasahirong nakatunganga. Pagkatapos ay makikipagpatintero siya sa mga dumaraang sasakyan upang makaiwas sa mga gustong tumulong sa naagrabyado niya. Kaya niya yung sikmurahin. 14 anyos pa lamang siya, ngunit subok na ng dibdib niya ang ganong klaseng diskarte. Ang magnakaw ng gamit ng iba para kumita ng pera. Nakahinga siya ng maluwag nang sa wakas ay nakatawid na siya. Parang nangaasar na nilingon niya ang babae kanina pa humihingi na saklolo sa mangilan-ngilang tao roon. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Inirapan lang niya ito pagkway malikip-kip. Mabubulok ka sa kulungan, ayop ka! Pulyaw pa nito sa kanya na may kasamang panduro. Hindi siya natinag sa pananakot nito. Sa halip ay tumuwid pa siya sa pagkakatayo. Pagkatapos ay pinagbasnan niya sa tingin ng paligid. Sige lang, subukan niyong tumulong at tignan natin. Piyadong may paglalagyan kayo sa akin. Iiling-iling na bulong niya sa sarili. Isinusumpa ko, hahanapin kita. Kahit saan ka man magtago. Banta nito sa kanya. Natawa lamang siya sa sinabi nito. Para sa kanya ay baliwala na ang ganong sitwasyon. Parang normal na lang sa kanya ang isumpa, makulong at mabugbog. Sanay na ang katawan niya sa ganong mga bagay. At tila wala na rin siyang kinatatakutan. Lalaban siya hanggang sa kamatayan. Hindi nakatiis ang babae. Tumawid ito para sundan siya. Mataman nitong nakatitig sa kanya habang inihakbang nito ang mga paa. Nagdidilim ang mukha nito sa galit. Animoy isang mabangis na tigre ito habang papalit-palit sa kinaroroonan niya. Minuto lamang ang lumipas. Isang kotse ang mabilis na paparating. Marahil sa labis na kabiglaan ay natulala na lang ang babae. Tila tinitigan na lang nito si kamatayan na papasugod sa kanya. Umugong ang paggasgas ng gulong ng kotse sa sementadong kalsada. Sinubukan pa ng driver na iwasan ang babanggain niya. Subalit hindi na nito nakayanang ilagan. Ang babae, sapulito sa binti. Sa lakas ng pagkakasalpok niya ay makailang ulit muna itong nagpaikot-ikot sa ere bago tuluyang bumagsak sa kalsada. Ilang metro rin ang kinatalsikan nito. Kitang-kita ni Efren ang lahat ng pangyayari mula sa kinatatayuan niya. Hanip, aksyon na aksyon ang dating. Nakangiting bulong niya sa sarili. Sigurado si Efren na wala nang buhay ang babae nang sumibat siya. Nakatirik lang ang mga mata nito. Nakakalat ang dugo nito sa muka. Tumutulo ang dugo mula sa bibig at tenga nito. Tiyak niyang patay na ito. Dahil lamang sa pares ng ikaw natigok ka. Natatawang sabi niya sa sarili nang marating niya ang tinutulugan niya sa ilalim ng Jones Bridge. 2 bote ng solvent, isang supot ng kanin at ulam ang naging parte ng pinagbentahan niya ng hikaw. Para sa kanya ay sapat na yun para makasurvive siya ng 2 araw. Naging slow motion ang takbo ng lahat kay Efren. Tila
epekto yun ang sininghot niyang chemical. Umilipad na ang wisyo niya ng mga sandaling yun. Pinakiramdaman niya ang sarili. Nahihilo na siya. Bumibigat na ang talukop ng kanyang mga mata. Gusto nang matulog ng katawan niya, ngunit ayaw pa ng isipan niya. Nais muna niyang mag-trip. Parang gusto niyang mag-swimming sa ilog Pasig na nasa harapan lang niya. Palagi niyang ginagawa yun kapag sobra ng epekto ng droga sa kanya. Ilang minutong hinayaan lamang niyang tangayin ng katawan niya ng agos. Nang maubos na ang hangin sa mga baga niya ay doon pa lang siya nagangat ng ulo. Presko ang tubig. Animoy balsamo sa pakiramdam. Kaya naman pikit mata niyang dinamay yon. Makalipas ang ilang sandali ay marahan siyang nagmulat ng mga mata. Sindak na napatigil siya sa paglangoy. Isang buto ng isang babae ang naninagan niya na tila nakalutang sa tubig. Mabilis na kinusot niya ang kanyang mga mata. Pinaglalaruan ba siya ng kanyang isip? Babae? Naitanong niya sa sarili. Nananatiling nakalutang lamang ang babae. Nakamatyag ito sa kanya. Biglang sumaklog sa buong pagkatao niya ang takot. Dagling na nuyo ang lalamunan niya. Napalinga-linga siya sa paligid. Nang muli niyang ibalik ang paningin sa babae ay wala na nga ito sa kanaroroonan. Marahil ay guni-guni lamang niya yun. Marahas na napasandal siya sa pundasyon ng tulay nang umahon siya. Napagod siya. O dahil yun sa kilabot na bumalot sa buong katawan niya. Biglang namilog ang mga mata niya nang mabanaag niya sa isang sulok ng kanyang mga matang figura ng isang babae. Iglap na napalingon siya. Napakislot siya at agad na napagapang paatras. Para kasing napigurahan niya ito. Umahakbang ito papalapit sa kanya. Halos manginig ang buong pagkatao niya nang tamaan ito ng liwanag na nakasungaw sa kung saan. Napangiwi siya nang mapansin niyang wala na sa forma ang braso nito at halos hindi na maninagan ang mukha nito dahil sa nahihilamusan nito ng dugo mula sa malaking sugat sa ulo. Imposible! Nakita ko! Napatayo siya at napatras. Ang hikaw! Maya-maya ay sabi nito na nag-echo sa paligid ng tinig. Tila nabasag nito ang nilalaman ng isip niya. Marin siyang napalunok nang masigurado niya na kung sino ang kaharap. Pero paano pang nabuhay ang babaeng yun? Gayong patay na ito nang iwan niya. Nagtatalo ang utak niya. Nang tumama ang mga mata niya dito ay kitang-kita niyang may damdaming saglit na dumaan sa mga mata nito. Galit ba yun? Tila parang isang malakas na puwersa yun na nagpatras sa kanya. Walang ideya si Efren kung paano niya nagawang igalaw ang kanyang mga paa para tumakbo. Di rin niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang malinaw lamang sa kanya ay kailangan niyang makalayo sa babaeng yun. Luminga-linga siya. Halos panghinaan siya ng mga tuhod ng matanaw niyang babae. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada habang nakamatyag sa kanya. Sinusundan siya nito. Natigilan siya nang mapansin niyang nawala ng dugo sa mukha nito at dumiretso na rin ang mga braso nito. May nabanaag siyang tilang ngiti sa mukha nito habang unti-unting naglaho ito na animoy sumasabay sa ihip ng hangin. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang dalawang maliwanag na ilaw ang biglang sumilaw sa paningin niya. Putres! Sabi na lamang niya sa sarili. Biglang bumulaga sa harap niya ang isang humaharurot na container truck. Hindi na siya nakaiwas. Sa lakas ng pagkakasalpok ng container truck ay wala na siyang narinig, nakita at naramdaman. Idinilat ni Rose ang kanyang mga mata. Buhay pa ba siya? O nananaginip lang siya? Iginala niya ang kanyang paningin. Maliwanag na ang kinaroroonan niya. Nakahiga siya sa isang hospital bed. May nakasaksak na oxygen hose sa kanya. Kinapa niya ang parte ng kanyang ulo na nasugatan sa nina-aksidente. May nakapulupot na bandage roon. Masakit, makirot at mahapdi. Gising na po pala kayo, ma'am.
Sa nakabukas na pinto, pumasok ang isang babaeng nurse at marahan itong lumapit sa kanya. Maagap nitong ikinalikot ang mga aparato sa gilid niya. Pagkakita pa lamang niya rito ay nakumbinsi niya ang kanyang sarili. Buhay pa siya. "Kamusta na po ang pakiramdam niyo?" tanong nito nang harapin siya. Okay naman. Medyo masakit lang ang ulo ko." Naalala niya ang mga nangyari. Ang paghablot ng hikaw na suot niya, ang pagbaba niya ng jeep, ang pagtawid niya sa kalsadang yun, ang kotseng mabilis na papalapit sa kanya, at ang lalaking yun. Matapos nun ay wala na siyang maalala pang iba. "Maswerte po kayo ma'am dahil may anghel na gumabay sa inyo." Dugtong pa nito. "Wala po ba kayong kamag-anak dito sa Maynila? Magdadalawang araw na po kasi kayo dito sa ospital pero wala po akong nakikitang dumadalo sa inyo ma'am." Umiling-iling lang siya. "Mag-isa lang ako sa buhay." Humigop at nagbuga siya ng hangin bago muling nakapagsalita. "Iniwan na rin ako ng lola ko. She died last year ago." May namumuong luha sa kanyang mga mata nang naalala niya yun. "Naku po ma'am, sorry." Humila ito ng silya at naupo sa tabi niya. "Malungkot po pala ang buhay niyo." "Naging masaya naman ako sa piling ng lola ko. Siya ang mundo ko noon." Napasingap siya nang tulalang napatingin sa kisame. "Kaya ganun na lang ang galit ko sa inayupak na yun. Nang hablutin niya sa akin yung hikaw na pamana pa ng lola ko." Para sa kanya ay ganun kahalaga ang hikaw na yun. Ang tanging alaala ng lola niya. Ang taong nagbigay ng lakas sa kanya para may pagpatuloy ang buhay. "Binilin pa sa akin ng lola ko na ingatan ko daw yung hikaw na yun. At tanging yun lang daw ang magiging ugnayan namin sa isa't isa." Sabi niya pagkatapos ng mahabang sandali. "Siguro nga po ay binabantayan kayo ng lola niyo." Nagkibit siya ng mga balikat. "Siguro nga." "Ay, oo nga po pala ma'am." Pagguhay sabi nito. "May 2 pulis na nagpunta rito kanina habang natutulog po kayo. May natagpuan daw po silang bangkay ng isang batang lalaki. Nasagasahan daw po ito. Grabe daw po ang natamong pinsala nito sa katawan. Halos hindi daw po ito makilala sa tindi ng pagkakabangga. Ang hinala po ng mga otoridad ay ito mismo ang tumangay ng hikaw niyo ma'am. Marami na daw pong nabiktima ito sa lugar na yon. May mga nakita daw po silang resibo na maaaring tumukoy sa pinagsanlaan ng hikaw niyo. Babalik daw po sila mamaya para ipaalam sa inyo yun ma'am." Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot sa mga narinig. Huminga siya ng malalim at tumingin sa mukha nito. "Salamat," sabi niya rito. Mumiti ito. "Siguro po ay kamukha niyo po ang lola niyo. Dahil lang sabi po ng iba, kapag malapit daw sa iyo ang isang taong mahal na mahal mo, magiging kamukha mo daw ito." Napalingalinga siya. "Hinahanap niyo po ba ang bag niyo?" Sansala nito sa kanya. Dumukwang ito at inabot ng shoulder bag na nakapatong sa side table. "Nandyan po lahat ng gamit niyo ma'am. Naisalba po ng mga taong nakakita sa nangyaring aksidente sa inyo." Minuksan niya yun. Kinuha niya ang wallet at dinukotro ng isang litrato. Marahan niya itong iniabot sa kausap. Nang mapasakamay na ito ng nurse ay agad na sinipat iyon ng tingin. Pagkuhay ngumiti. "Oo nga po, kamukha niyo ang lola niyo." "Jigs, okay na yan. Magpahinga ka na." "Okay Coach Mark, isang ronda lang." "Sige." Binigyan pa siya ng thumbs up sign ng kanyang coach bago ito tuluyang tumalikod at naglakad palabas ng gym. Si Coach Mark din ang may-ari ng gym na yon. Bagong sumisikat na fighter ng gym na yon si Jigs. Tubong Tacloban.
Nagpunta siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho pero dahil elementary lang ang natapos, sa gym na yun siya bumagsak. Noon pa siya mahilig sa mixed martial arts. Kahit sa probinsya ay mahilig siyang makipanood ng mga laban ng MMA sa TV ng kapitbahay. Kaya nang sa tingin niya ay kaya na ng kanyang katawan ay sinubukan niya ito. Sa mga underground fights sa probinsya siya sumasali. Marahil dahil sa sadyang maganda ang kanyang pangangatawan, namana niya sa kanyang ama na isang dating boxer. Masasabing made to fight sa ring, anumang klase ng ring si Jigs. Sa probinsya kasi kahit wala siyang practice, para na rin siyang nagsasanay magpalakas ng katawan sa kanyang mga gawain. Mahusay siyang umakyat ng puno ng nyog. Malakas ang kanyang legs at balikat sa pagbubuhat ng kilo-kilong bigas at maliksi ang katawan sa panguhuli ng isdang kakainin sa dagat. Ang lahat ng pagsasakripisyo ay gagawin niya para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagdesisyon na siyang maghanap ng trabaho sa Maynila. Nahirapan siya dahil wala siyang natapos. Mabuti na lamang at nakita siya ni Coach Mark sa isang away sa kalye kung saan pinabagsak niya ang 3 kalaban. Yun na ang simula at inalok siya nitong hasain sa pakikipaglaban sa ring. So far so good ang record ni Jigs sa ring. Sa kanyang 5 laban ay 4 ang napatumba niya sa suntok. Ang isa ay submission niya na napasuko niya sa neck choke. Tuwang-tuwa ang kanyang coach sa maganda niyang performances sa loob ng ring. Masaya rin si Jigs dahil bukod sa kumikita na siya ay gusto pa talaga niya ang kanyang ginagawa. Pangarap niya maging kampiyon sa larangan na ito pero batid niyang matagal pa yon. Marami pa siyang pagdaraan ng pagsubok. Pero ang maganda, alam niyang nasa tamang landas ang kanyang tinatahak. Sa tulong na rin ni Coach Mark na parang pangalawang ama na niya kung ituring. Bukod sa sweldo, pinatitira si Jigs ni Coach Mark sa gym mismo. Siya ang nangangalaga roon kaya masasabi talaga niyang maswerte siyang nagtagpo ang kanilang landas ni Coach Mark. Jigs, sama ka ba mamaya? Tanong ni Chris sabay ngiting makaulugan dito. Tinignan muna ni Jigs kung nakalabas na nga si Coach Mark. Nang masiguradong wala na ito, saka sumagot sa kausap. Sige, balikan mo ako mamaya rito. Okay pare, ayos. Maluwang ang ngisi ni Jigs habang nagliligpit ng mga gamit sa gym. Excited na siya sa pagbalik mamayang gabi ni Chris. Trainer rin sa gym na iyon si Chris. Mas matagal ng ilang buwan lang sa kanya. Pagkatapos mag-ayos sa gym ay nagpahinga na siya at naglinis ng katawan. Ano, ready ka na? Oo pare, saan ba tayo? Mamaya mo na malalaman. Halika na at baka dumating ba si Coach Mark. Tara. Ikinandado ni Jigs ang gym, saka sumama kay Chris. Hindi man niya alam ang eksaktong pupuntahan, may pananabik na naglalaro sa kanyang kalooban. Nag-tricycle silang dalawa. Sa loob ng tricycle ay tungkol pa rin sa kanilang pag-iensayo ang usapan ng dalawa. Pinag-uusapan nila kung paanong palalakasin ang kanilang kahinaan. Ang kalakasang dapat nilang palakasin at iminti na pa. Isang saglit pa ay huminto ang tricycle sa isang madilim na iskinita. Bumaba ang dalawa. Jigs, hintay ka lang dito. Titignan ko muna sa loob. Sige pare. Drugs. Yun ang pakay ng dalawa sa lugar na yun. Wala nang makilala ni Jigs si Chris. Nakakain siya nito sa maling gawain na yun. Pero dahil nasasarapan, hindi na mapigil nito ang sarili sa paggamit ng bawal na gamot. Lihim yun kay Coach Mark. Batid niyang papalayasin siya nito sa gym sa sandaling malaman na gumagamit pala siya ng ipinagbabawal na gamot. Pasipol-sipol si Jigs habang panay ang sulyap sa makipot at madilim na iskinitang pinasok ni Chris. Doon sa looban ng bintana ng droga. Madalas ka ba dito pare? Ha? Isang lalaki yun. Hindi niya kilala. Kinutuban ng masama si Jigs. Baka pulis o asit ito at nagtitiktik sa lugar. Huwag kang kabahan. Pareho tayo ng pakay dito. Naninigurado lang ako. Baka kasi ikaw, alam mo na. Nagluwang ang kanyang pakiramdam. Pareho pala sila ng iniisip ng lalaking yun. Ang lalaki ng tamaan ng liwanag ng muka ay napagmasdan niyang mistisuhin at sa tingin niya ay kaidaran lamang niya. Pero alam mo pare, huling gamit ko na ito. Bakit naman? Tanong niyang may pagtataka.
masama ito sa trabaho. Nangihina ako kapag lumalaban. Di mo na itatanong. Nagtitrain kasi ako sa gym sa bayan. Sinubukan ko lang ito, pakikisama sa mga kaibigan lang. Pero nalulung ako eh. Apektado na tuloy ang pinagkakakitaan ko. Tuloy-tuloy ang paliwanag ng lalaki. Magtatanong pa sana si Jigs nang tawagin na siya ni Chris. Okay na pare, halika na. Nasaan na yun? Sino? May kausap akong lalaki dito kanina. I-score rin pero nawala. Ah, kaya mo na yun, halika na pre. Palinga-linga pa si Jigs habang palis sila. Pero sadyang naglahong parang bula ang lalaki. Sa bahay ni Chris, doon nila tinira ang kanilang na-score sa gabing yun. Kinabukasan napansin ni Coach Mark na parang dugo-lugo si Jigs. Walang sigla ito sa pag-ensayo. Tinawag niya ito sa kanyang kwarto. Pagpasok ni Jigs ay naupo ito. May inabot sa kanyang larawan si Coach Mark. Pagmasdan mo mabuti ang larawan na yan, sabi nito sa kanya. Nang tignan niya ang litrato, napakunot noo siya. Parang nakita na niya ang lalaking yun. Tatay ko yan, Jigs. Siya ang nagtayo ng gym na ito at tulad mo, isang mahusay na boxer yan nung araw. Alam mo bang nasira yan dahil sa droga? Droga rin ang kumitil sa buhay niya. May din ang mga salita ni Coach Mark. Napatungo siyang mabuti. Parang nararamdaman niyang may alam na si Coach Mark sa mga ginagawa niya. Muli napagmasdan niya ang larawan. Hawak at biglang nagtayuan ng balahibo ng kanyang buong katawan. Dahil ang lalaking nasa larawang iyon, ang lalaking nakausap niya kagabi nang umiskor sila ng droga ni Chris. Utal ang boses na ikwinento niya ang lahat-lahat kay Coach Mark. Ang paggamit niya ng droga, ang lalaking kausap niya kagabi, hindi man agad makapaniwala sa sinasabing lalaki ni Jigs. Batid ni Coach Mark ang katapatan ng saloobin ng kanyang trainee sa mga sandaling iyon. Kung tatay ko nga nagpakita sa'yo, Jigs, isa lang ang kaulugan nun. Pati siya alam na may potensyal ka sa larangang ito at ayaw niyang matulad ka sa kanya. Kaya nasa iyo na ang desisyon kung gusto mong magpatuloy dito. Tigil mo ang droga. Isang buwan nang lumipas, nasa ring na si Jigs. Napakaganda ng kinikilos nito. Matalinong lumaban at sadyang malakas ang pangakatawan. Halos sigurado na ang panalo nito. Lamay yun para sa isang patay. Sa mga ganong umpukan madalas makikita si Romel kahit na hindi niya direktang kakilala ang pinaglalamayan. O sabihin nang hindi naman talaga siya nakikiramay. Bagkus nagsusugal siya sa larong tirimbi na isang klase ng sugal na karaniwang makikita kapag ganong may pinaglalamayan sa kanilang bayan. Hindi naman masasabing lulong siya sa sugal na yon. Dahil hindi naman araw-araw ay may patay at pinaglalamayan sa kanilang lugar. Ang kanyang pagtaya sa sugal na yun ay kung may pagkakataon lang. Tulad ngayon na sa kanilang barangay mismo, nakatira ang lalaking binawian ng buhay dahil sa karamdaman. Ilang minutong lakarin lamang ang bahay nito mula sa kanyang tinitirhan. Huling araw na yun ang lamay, kaya naman maaga pa ay marami ng tao sa loob at labas ng bahay ng namatay. Mayroong tunay na nakikiramay at mayroon namang nandoon lang para mag-usyoso at magpalipas ng oras. Sa kaso ni Romel, naroon siya para tumaya sa paborito niyang sugal, ang tirimbi. Ang tirimbi ay isang number game. May numerong pwedeng tayaan ng mga nananaya mula 1 hanggang 40 sa halagang nais na nakalatag sa isang pasadyang mesa. Ang mga numero ay nakasulat sa isang maliliit na papel na binibilot at inilalagay sa isang box, kung saan kapag oras na ng bolahan ay kumukuha dito ng isang numero ang siyang mananalo. Ang pinakamababang taya ay piso na kung maitataya mo ng tumbok at mabubunot ay mananalo ng 39 pesos. Sa bawat pisong taya ay imumultiply lang ang maaring mapalalunan. Pero hindi lang yun. Marami ding paraan ng pagtaya na may kukulang panalo ang halagang yung itinataya. Kaya ganun na lamang ang excitement ni Romel sa sugal na yun.
tunog na yun ay hudyat para sa lahat ng mananaya na tumigil na sa pagtaya at ilang sandali na lang ay bubunutin na ang numerong siyang tatama sa bolang yon. Tahimik ang lahat at tamang tinatandaan ng mga mananaya ang kani-kanilang mga numerong tinayaan. Hanggang 28! Tumbok ako! Yes! Pasigaw sa tuwa si Romel. Ang ibang mananaya ay samot-sari ang naramdaman. May natuwa para kay Romel, may nainggit. Ang iba ay nanghinayang dahil katabi lang ito ng numerong kanilang tinayaan. Eksaktong 390 pesos ang tinamaan ni Romel. Bawi na siya sa naunang 100 pesos na sumatotal na niyang natalo. At may panalo na siya. Itinabi na niya sa bulsa ng kanyang shorts ang 200. Tinignan niya ang wristwatch. 10:00 na ng gabi. May opisina pa siya kinabukasan kaya nagpasya na siyang huling tayana niya ang nalalabi pang hawak na pera. Manalo o matalo ay uwi na siya dahil sigurado namang panalo na siya. Talo siya sa huling bola. Umalis si Romel sa lugar na yun na may ngiti sa labi. Mama! Mama! Huh? Mula sa likod nagmula ang tinig ng isang bata. Nang tignan niya isang paslit na nakasahod ang kamay sa kanya at nangihingi ng limos. Kahit magkano lang po, Mama. Pangpagamot lang po ng lola ko. Sa tansya niya ay nasa 8 o 9 na gulang na ang bata. Cute ang batang babae na may 2 dimple pa sa magkabilang pisngi. Hindi man ito mukhang palaboy dahil maayos ang damit nito. Naisip niyang marahil ay tagaron lang ang bata. At baka nakita siya nito kanina sa tirimbi na tumama kaya nangihingi ito ng balato. Gayunpaman tinanong pa rin niya ang bata. Sigurado ka bang para sa lola mo ang pera? Baka naman pambili mo lang ng candy. Hindi po. Sa lola ko po kasi may sakit siya. Diretsyong sagot nito sa kanya na lalo pang inilapit ang nakalahad na kamay. Kinapa ni Romel ang bulsa ng kanyang shorts. Walang ibang laman yun kundi ang 2 tig 100 piso na napanalo niya sa sugal. Napailing siya. Gusto niyang abutan na kahit magkano ang bata pero wala siyang kahit 5 piso na barya. Ay, bata, pasensya ka na. Wala kasi ako natitirang barya sa bulsa ko. Itong tig-100 ay baon ko na bukas sa opisina. Pasensya ka na ha, iha. Umismit sa kanya ang bata at saka tumalikod. Dumiretso na ng lakad palayo sa kanya. Napailing na lang siya at pagkuway tumuloy sa paglalakad. Kinabukasan, nang sumapit ang gabi ay kasama siya ng kanyang asawa na pumunta sa bahay ng kanilang labandera. Makikiramay sila dahil namatayan daw ito ng anak ng isang gabi pa. May mangilan-ngilan ng tao sa loob ng bahay ng kanilang labandera nang dumating sila sa burol ng anak nito. Pagbigay bati nila ng pakikiramay dito ay umupo na sa sofa si Romel habang ang kanyang asawa ay tumingin muna sa bangkay ng bata na nasa kabahong. Tahimik na nagbasid siya sa kabuuan ng bahay. Simple lang ito. May maliit na sala kung saan inaayos muna ang lahat ng gamit sa isang tabi upang may pwesto ang kabahong ng anak ng kanilang labandera. Kortina lang ang dibisyon ng sala at kusina ng bahay. Naupo na sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Ang ganda ng bata. Nakakapanghinayang na ubo na naging pulmon niya na napabayaan ang kinamatay nito. Mahinang sabi nito sa kanya. Di mo ba sisilipin yung bata? Kamukha siya ni Pepay. Mamaya siguro, maikli niyang sagot. Pinagsilbihan sila ng biskwit at juice ni Pepay. Saka sila inarap ng kanilang labandera at nakipagkwentuhan. Ikwinento nito ang panghihinayang na hindi agad napatingin ng kanilang anak. Halos sabay kasing nagkasakit ang lola nito at ang bata. Nagtatricycle lang ang asawa ng kanilang labandera at talagang nagipit ang mga ito sa pagkakasakit ng dalawa. Alam niyo ba, Mang Romel, napakabait ng anak kong yan. Ipaglilibos pa niya ang kanyang lola sa aming mga kapitbahay. Pag yung sa eskwelahan daw ay nanlilimos yan para daw pambili ng gamot ng lola niya. Tumungo lang si Romel bilang pagsangayan kay Pepay. Pero sa sarili, may katanungan biglang nagising sa kanyang isipan.
batang nanlilimos para sa kanyang lola. Maganda daw ang bata ayon sa kanyang asawa. Hindi ba't kagabi lang na galing siya sa Terimbi ay may batang nanlilimos sa kanya? Ang cute na batang hindi naman niya nabigyan ng limos kahit na piso man lang. Habang magkausap ang kanyang asawa at si Pepay ay tumayo si Romel. Lumapit siya sa kabaong ng bata na nakaburol. Tinignan niya yon. Hindi. Sabay atras niya at muling naupo sa tabi ng asawa. Napansin ng kanyang asawa ang kanyang biglang pagtahimik. Romel, bakit? Bakit parang namumutla ka at pinagpapawisan? Ha? Wala. Para lang biglang sumakit yung ulo ko. Ganun ba? Gusto mo bang magpaalam na ako kay La Pepay? Sige, paalam ka na. Pagkuhay may kinuwang pera sa wallet si Romel at ibinigay sa asawa. 2,000 piso yun. Tulong nila para sa pamilya ni Pepay. Ang laki nito, Romel. 1,000 na lang kaya ang ibigay natin. Sige na, ibigay mo na yun lahat kay Pepay. Kahit nais sanang tumutol, sumunod na lang din ang kanyang asawa. Pagkuhay, tumuloy na sa pag-uwi ang dalawa. Sa bahay, doon na isiniwalat ni Romel sa asawa ang nangyari sa nagdaang gabi. Sigurado ko bang iyon ang batang nanlilimos sa'yo, Romel? Di ako magkakamali. Siya yun. Kinikilabutan pa rin ako rita. Patay na pala siya nang nanlilimos sa akin. Ako nga rin eh. Pero ang bait pala talaga ng anak ni Pepay na yun. Isipin mo, kahit sa kabilang buhay ay lola ang naiisip nito. Oo nga, sa libing ng anak ni Pepay ay taimtim ang dasal ng mag-asawa para sa kapayapaan ng kaluluwa ng bata. Nagsindi ng sigarilyo si Topher at pumwesto ng upo sa pasimano ng bintana at doon hinitit ng sigarilyo hanggang sa maubos ito. Pagkatapos ay nagsindi ng isa pa at isa pa. Shit! Anito? Brad, balak mo bang ubusin ang buong pakete ng sigarilyo ngayong gabi? Tanong ni Marino ng malimpungatan at mapatingin kay Topher sa bintana. Di ko kasi alam kung nasang lupalop ng mundo ngayon ang antok ko. Di pa ako ginadalaw eh. Malamang nakinakiyana ang antok mo. Sundin mo na kaya? Biro ni Marino. Lul, ayoko na sa bading na yun. Makunatsi. Pagkaubos ng huling stick ng sigarilyo ay napilitang bumalik sa higaan si Topher at sinubukang pumikit. Pagpikit niya ay malinaw niyang nakitang mukha ni Alfonso, ang bading na isa sa naging karelasyon niya. Ponsa? Bulong niyang tawag dito. Ang malinaw na mukha ni Alfonso ay unti-unting naging mabalisik hanggang sa maging duguan. Ah! Sigaw ni Topher na ikinagising muli ni Marino. Mula sa itaas ng double deck ay napatalon si Marino para gisingin siya. Brad, ano ba? Dumilat si Topher. Mukhang hindi na maganda ang panaginip mo ah. Hindi ako nananaginip. Gising ako. Talaga? Bakit kailangan pa kitang gisingin kung hindi ka naman pala tulog? Bro, maniwala ka, gising ako. At kitang-kita ko ang mukha ni Ponsa. Nakakatakot siya. Giti Topher. Napapailing na umakyat na lang ulit si Marino sa higaan niya. Praning ka na bro. Di ka na nananaginip pero nakikita mo na si Ponsa ha? Sabihin mo, namimiss mo ang tao. Yun na pre, diretso na. Tatawa-tawang sabi ni Marino bago muling bumalik sa pagtulog. Hindi kumibo si Topher. Hindi na niya pinansin ang biro ng kaibigan dahil ang isip niya ay okupado ng pagkabagabag niya sa madalas na pagpapakita ni Ponsa sa kanya. Lumapit sa isang faith healer si Topher. Ang sabi po sa akin ng kakilala ko, kaya niya raw pong kumausap ng namatay na. Oo, tama. Pero depende yun sa namatay kung gusto niya makipag-usap o hindi. Binalasan ng faith healer ang baraha niya. Alam mo,
Matagal ko nang hindi ginagawa ito, ang pagiging fate healer, fortune teller, kung minsan nakakapagod din. Madam, magbabayad ako kahit magkano. Makausap ko lang si Ponsa. Makausap ko lang siya. Sige na, madam. Hindi ako nagpapabayad. Dati oo. Pero mula nang makaramdam ako ng pagod, kapag may lumalapit sa akin tulad mo, hindi ko na tinatanggap ang bayad. Salamat po. Natigilan ng fate healer nang mabasa ang unang baraha ni Topher. Bakit ho? Revenge. Ito agad ang bumungad sa baraha mo. Napalunok si Topher. Iho, kung gusto mong kausapin siya, siguraduhin mong hihingi ka ng kapatawaran sa anumang pagkakamaling nagawa mo. Dahil hindi maganda ang barahang ito para sa'yo. Madugo at nakakatakot. Inumpisahan ni Madam ang orasyon. Inilagay niya ang baraha sa isang itim na tela at saka nagsindi ng kandilang puti. Hinawakan niya ng maigpit ang kamay ni Topher at saka mahinaong tinawag ang buong pangalan ni Ponsa na Alfonso Madriano. Kinabahan si Topher nang lumakas ang ihip ng hangin at namatay ang sindi ng kandila. Binitawan niya si Madam. Ayaw niya. Hindi pa siya handang makipag-usap. Kapag ipinagpatuloy natin ito, maaaring sumalisi ang diablo at masamang espiritu ang makakausap natin at hindi siya. Umuwing bigo si Topher na masolusyonan ang problema niya. Pag-uwi ay kumuha siya ng malamig na tubig sa ref at nang hilakbot siya nang makita niya ang ulo ni Ponsa. Doon at tuguan. Mabilis niyang isinara ang ref. Patay ka na, Ponsa. Wala ka nang magagawa kundi takutin ako. Kaya tigilan mo na. Humihingal na sabi ni Topher habang pinagmamasdan ng sinarang ref. Maya-maya ay muli siyang lumapit dito at pagbukas niya ay ulo ng lechon ang nakita niya. Siyang dating ni Marino. Uy bro, mukhang may pagnanasa ka dyan sa ulo ng lechon ah. Pulutan natin yan mamaya sa birthday ni Kiana. Pinalagay muna niya rito, huwag mong titirahin yan. Pabagsak na isinara ni Topher ang ref sabay talikod. Uy Topher, joke lang. Pwede kang kumurot yan kung gusto mo. Kaya lang, initin mo muna. Habol ni Marino sa kaibigang umakyat na sa silid ng boarding house nila. Habang tumatagal ay dumadaras ang pagpapakita ni Ponsa kay Topher. Kahit naglalakad lang ito sa kalsada, ang mga nakakasalubong niya ay napapalitan ng mukha ni Ponsa. Ang unang nakasalubong niya ay mukha ni Ponsa na masaya at nakangiti. Ang pangalawa nakasalubong niya ay mukha na ni Ponsa na malungkot. Ang pangatlong nakasalubong niya ay mukha ni Ponsa na umiiyak naman. Sa pang-apat ay galit na ito. Ang panglima ay duguan at nakakatakot na. Dahil doon ay naglakad takbo si Topher. Tila naghahanap ng matataguan. Sa isang lugar na hindi siya masusundan ni Ponsa. Hanggang sa mapasiksik na lang siya sa tabi ng isang basurahan. Sa mga pagkakataong yun ay automatic nang nagbalik sa isipan niya ang naging papel ni Ponsa sa buhay niya. Isang masayaing Ponsa ang nakilala niya na may-ari ng isang parlor. Sige na, huwag mo nang bayaran yan. Si Ponsa na nakangiti sa kanya. Huh? Thank you. Alam ko namang mas kailangan mo ng pera para sa kapatid mo. Ako, baka mawili ako niyan na magpaayos ng buhok dito. Anytime, basta ikaw. Mula noon ay naging magkaibigan sila. Hanggang sa mauwi sa isang relasyon. Isang relasyon na walang hinihintay na kapalit. Payag ako na jowa mo na rin ang girl lalo na yun. Basta palagi mo pa rin akong bibisitahin dito. Hiling ni Ponsa. Oo naman babe, ikaw pa. Isang gabi na maulan. Tinetnan ni Topher si Ponsa sa parlor na umiiyak. Close na ang parlor at silang dalawa na lamang ang tao doon. Babe, bakit ka umiiyak? Hindi sumagot si Ponsa. Sa halip ay isang malakas na sampal ang naging tugon niya rito. Hayop ka! Tinanggap kita ng buo. Minahal kita sa kabila ng pagkakamali at pagkukulang mo. Pero bakit?
Pati kapatid ko kailangan mo pang idamay. Ano? Ano sinasabi mo, Ponsa? Buntis si Alondra. Natigilan si Topher. Pero nagpaliwanag pa rin siya. Siya ang lumapit sa akin. At naulog din ang loob ko sa kanya. Kaya lang hindi namin masasabi sa'yo dahil alam ko masasaktan ka namin. Hindi totoo yan. Nag-suicide si Alondra. Dahil ayaw mo raw siyang panagutan. Dahil ang sabi mo raw, meron kang ibang mahal at hindi ako yon. Umiiyak na nagtapat si Ponsa. Nag-suicide siya? Nagpakamatay ang kapatid ko dahil sa'yo. Dahil sa panluloko mo. Oo na, aminin ko na, totoo. Totoo namang nagpakita siya ng motibo eh. At lalaki lang ako para hindi makakit sa kanya. Sinamantala ko ang pagkakataon pero maniwala ka, mahal kita, Ponsa. Maniwala ka. Mahal? Paano mo masasabi yan kung kahit katiting na respeto ay hindi mo magawang maibigay sa akin? So anong gusto mo mangyari ngayon? Mag-suicide rin ako? Hindi naman pigilan ni Ponsa ang sarili. Kinuha ang baril sa bag niya. Hindi ka magsusuicide dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Wag, Ponsa! Pagmamakaawa ni Topher habang nakatutok sa kanyang baril. Nang makakuha ng tiyempo ay sinunggaban ni Topher si Ponsa at nag-agawan sila ng baril hanggang sa pumutok ito at bumagsak si Ponsa sa saig. Habang nakasiksik sa basuran ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Topher ang pagbagsak ni Ponsa sa saig at paulit-ulit din niyang sinambit ang salitang Patawad. Tuluyan ng nilamon ng pagkabalisa ang utak ni Topher. Muli siyang tumayo at nagpalakad-lakad, walang tiyak na direksyon at walang ibang laman ang isip kundi ang mukha ni Ponsa na duguan. Samantala sa boarding house, dumating ang mga pulis at hinahanap si Topher. Naku kahapon pa ho siya umalis. Hindi pa bumabalik. Bakit ho? May atraso po ba siya? May lumutang na witness sa ginawa niyang pagbaril kay Mr. Alfonso Madriano. Kailangan namin siyang isama sa presinto. Teka, akala ko ba self-defense ang nangyari? Tulad ng sinabi ko, may lumutang na witness. Kaya kung babalik siya rito, sabihin mo na kailangan niyang depensahan sa korte ang sarili niya kung ayaw niyang makulong. Pagkasabi niyon ay umalis na ang pulis at si Topher ay patuloy pa rin ang paglalakad. Wala sa sarili na tinatawanan na lamang ang dugo ang mukha ni Ponsa na nakapagitna sa utak niya habang buhay. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.